Pinangangambahan ng magutom ang ilang residente sa mga isolated na isla sa Eastern Samar. Hanggang ngayon kasi pahirapan pa rin makabiyahe ang mga barkong magdadala ng relief items sa mga isla. Narito ang Express Report ni Mon Gualvez. Pagdating pa lang namin sa Katarman, Northern Samar nung Lunes, walang patid na ulan at malakas na hampas ng hangin kaagad ang sumalubong sa amin. Sa Balangiga, sinabayan na yan ng clearing operations ng mga otoridad. Pero ang ilang barangay, mabilis pa rin nalubog sa gabewang na baha. Dahil dito, nag-utos na ang provincial government ng forced evacuation. Sa Borongan City, marami-rami na rin naunang nag-evacuate. Ang ilan, agad dumiretso sa City Disaster Risk Reduction Management Office. Ang isang buong palapag nito, inilaan na agad sa mga bakwit. Marami sa kanila, bata at mga senior citizen. Natatakot kami doon dahil ang bahay namin hindi makakaya pag umano ang hangin. Dahil maliit ang bahay namin at gusto namin dito dahil awa ng Diyos, naliligtas kami. Sa ibang bayan, gaya ng Kinapondan at General MacArthur, marami rin nag-evacuate. Ang iba, binuhat na pati wheelchair. May mga nanatili naman sa kapilya at health center. Sa mga isla ng Suluan at Humonhon sa bayan ng Giwan, literal na pinadapa ng bagyong maraming bahay at gusali na pawang gawa lamang sa light materials. Nagbagsakan din ang maraming puno at poste ng kuryente. Ang covered court na ito, nilipad ang buong bubong. Pero bahay namang yan sa Barangay Timala, bubong na lang ang natira. Nagkalat pa nga ang mga gamit na nadaganan ng mga bumigay na kahoy. Pati ang kusina sa katabing bahay at mga tanim nilang puno ng saging na wipe out lahat. Buti na lang nakalikas ang pamilya ni Gregorio sa kalapit na tirahan. Naku po, kagabi nakakatakot, mga bata nasa kwarto lang. Ako dito ko sa tinitignan ko yung ikot ba ng hangin. Parang ipo-ipo nga eh. Dahil sa bagyo, na-isolate ang maraming isla at nanganganib silang magutom kapag hindi pa nakabiyahe ang mga barko. Yung access going to the islands hindi ganun kadali kasi it is about 12 nautical miles from the mainland. So medyo maalon pa ngayon. Ang matindi sa amin was hangin. Nag-blackout na dito sa province namin pagpasok ng bagyo kagabi. Tapos humina na rin yung cellular signal dito. I'm not sure if that's connected with the electricity line, no? Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.